Sasabog lang po ang puso kung yan ay binarel o kung ano pa man. Ganun lang, yun lang yung way para sumabog ang puso. Now, the question is, sa itsura ba ni Atty. Libayan, siya ba yung tipo ng tao na may iniinom na maintenance? 'Di ba? Sa tingin nyo, sa gaya ni Atty. Libayan, siya yung may itsura na merong hypertension. What the vlogger and wannabe lawyer just said is inconclusive. You cannot determine if someone has hypertension or is taking maintenance medication just by looking at them. As the vlogger insinuated, she asked her viewers if Mr. Libayan looked like as if he's the type of person who has that condition and is taking any sort of medication. Just so you know, I bet that all medical experts, particularly doctors, would tell us that it is a silent condition. Meaning it often has no visible symptoms, as they may look perfectly healthy on the outside. Nobody can ever diagnose or infer medical conditions by simply looking at a person's appearance. Furthermore, the absence of visible illness or symptoms is not a valid basis for determining whether someone is at risk of a heart attack or other heart problems. Many medical conditions, including hypertension, can be asymptomatic until they lead to more serious complications. On the other hand, since that blogger portrays to be a wannabe lawyer, she must learn that in legal court proceedings or talking about legal issues, medical diagnosis and evidence must be based on medical examinations, tests, and the opinions of qualified healthcare professionals. Relying solely on someone's appearance to make medical or legal determinations would not and won't ever be considered a valid or credible argument in a legal context. Legal decisions related to a person's health or medical condition should be based on concrete medical evidence and expert testimony from qualified healthcare professionals. A vlogger just like her does not have any right to disseminate such misinformation and disinformation, especially if she technically knows nothing about it. Ngayon, para po sa vlogger na DM anong law student na ipinakita natin kanina kung saan ay itinanim sa isip ng kanyang mga manonood, para lamang bigyang diin ang pamimintang nila sa ating senador patungkol sa DM anong pagtatangka o pagbabanta sa buhay ng isang Ginoong Libayan. Pilit na ipinalalabas ni binibining vlogger na tila ba'y wala sa itsura ni Ginoong Libayan ang may sakit sa puso, gayon din ay wala sa itsura nito na naggagamot siya. Para sa iyo binibining vlogger, narito ang pahayag ng isang tunay na eksperto na magpapatunay na hindi totoo ang iyong mga ibinahagi. Sana'y hindi mo na muling gawin ang mga bagay na alam mo sa sarili mong mali. Paano ka pa mag-abogado kung ngayon pa lang ay nagpapakalat ka na ng mga maling impormasyon? Hindi kayo Diyos para magkaroon ng kakayahang tumukoy kung may sakit o wala ang isang tao batay sa kaanyuan nito. Maganda topic natin ngayon bilang isang internist at cardiologist. Gusto ko lagi nga alam nyo ano yung sintomas sa sakit sa puso. Yung nangyari lately lang kay Gardo Versosa, nagkaroon siya ng heart attack. Sa tingin ko, kakaiba kasi nangyari sa kanya dito. Nagkaroon siya ng heart attack pero yung tingnan nyo, very fit siya. Very healthy, nagbabiking, so bakit ma-heart attack? Nabalita na to sa GMA7, sa mga news outlet, at nagpa-interview yung asawa niya, si Ivy. Nakita nyo, kakaiba yung sintomas niya. At very healthy pa nga siya. At bukod dito, yung lab test niya normal. Kaya isip nila, okay ako Normal ang laboratory test ko, malamang pati ECG, normal. Ito, very important. Kahit normal ang blood test mo, kahit normal ang ECG mo, kahit normal ang 2D echo mo, pwede pa rin ma-heart attack. So talaga itong mga sakit sa puso, heart attack, tridor itong mga sintomas na to, iba-iba nga yung mga symptoms So meron tayong mga test. Ang ECG kasi po, hindi siya 100% sure. Kahit 2D echo, ang 2D echo kasi, normal pa yan pag wala ka pang heart attack. Pero pag na-heart attack ka na, doon lang makakakita ng abnormality sa 2D echo. Ang pinakamaganda, angiogram. Kailan mahal ang angiogram? Tignan nyo yung angiogram mo. So, angiogram, madidetect ko ilan ng bara sa puso or kung kailangan na ayusin yung mga bara, ganito gagawin. So, naglalagay sila ng wire sa singit or sa kamay. Tapos nakikita ko ilan ng bara. Sasabihin nyo sa akin, paano yung exercise niya? Hindi ba healthy yun? Actually, makakatulong naman kasi very fit naman siya ngayon. So, pag na-rehab na siya, babalik na siya sa dating lakas niya, magagamit pa rin niya yung mga muscles niya.